you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't wanna lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to... So, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Papakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. Nakalimutan ko kasing hingiin dun kay madam. Okay? So yan, nandyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanyang cash. So cash only lang po tayo sa ngayon. Pero abang-abang tayo dun sa mga gustong kumuha ng finance, yung mga installment and down payment, abangan nyo yan. And magiging available po yan soon. Okay, so abang-abang lang tayo. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo ng 2025? Comment nyo naman yan. At dun sa mga nakagamit na nga pala ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So, ayun mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 119,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference or meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para din sa mga gustong bumili, pwede nyo kang i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo dito sa branch niya. So sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So ayun na nga, pansin natin dito, meron tayong SYM dito. Ba't kaya ganito na yung mga ano ni SYM, no? Yung mga sticker nila dito meron na siyang parang balot. Alam nyo yun, parang masking tape. And then meron tayo rito signal light LED pero hindi siya hindi siya naka flexible or talagang naka-fix yung kanyang signal light dito. So parang hawig din pala to ng KRV. Hindi ko alam yung sa yung sa Kimco. Parang ganoon yung datingan niya. Yun yung nakikita kong kamukha niya. Pero iba kasi talaga yung datingan ng headlight na ito. Ayan, so wala rin siya rito na windshield. Okay, ito na yung pinaka-forma niya. At yung sa ilalim, busina yata yun nandito sa ilalim. And dito naman, sa headlight niya, ayan, high and low. Naka-LED na rin. Meron tayong daytime running light dito. Etong part na to, design lang din siya. Tapos ang ganda ng itsura. Ayan, napaka-aggressive talaga. Sporty looking yung datingan niya. So, naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung kanyang fender. May traction control na rin to. May ABS na rin tayo rito sa harap. And naka-single disc brake dito sa harap. Ito yung ABS nyo. Naka-dual pad caliper. And yung kanyang tires ay 120/70 by 13. Ayan, kaya medyo mataas talaga yung kanyang gulong. So pwede nyong paliitan para at least doon sa mga mabababa na kagaya ko, pwede nyo paliitan pa yung gulong kahit mga 170 or 110/70. Ayan. Vortex 150 na naka-liquid cooled. So ikutan natin para at least doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Meron kayo idea ano nga bang meron dito? Buka na din natin. Ayos yan. So yun na nga, dito sa harap meron tayong windshield. Ayan, so sana dito next time, yung mga version na susunod dito, medyo taasan nila. No, kasi yung ibang mga rider natin mas gusto yung mataas and then adjustable. Yun lang naman, kung pwede lang naman, diba, adjustable para at least pwedeng mataas or mababa yung mga depende sa gusto ng rider. Okay, medyo mababa kasi talaga siya. So ayan, maporma. Pero ang nagustuhan ko dito, kakaiba.
yung ating headlight. Kita nyo yan, napakaganda, napaka-forma ng headlight. Naka-LED na rin tayo dito. Daytime running light dito sa side. Ito yung pinaka-headlight niya. Meron tayong projected lamp dito. And then, sa side, meron tayong signal light na LED rin. Naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung fender, malapad. Yung telescopic fork niya, maganda yung forks. So, meron din tayo rito na reflector, naka-dual pad caliper, naka-single disc brake. CST tires yung kanyang brand. And naka 180 by 14 tubeless na rin. Maganda rin yung mugs na ginamit dito. Ayan, kita nyo yung mugs niyan. Ganda rin. Okay. Tapos liitan din natin dun sa likod. Ayan. So CST tires na rin yung kanyang brand. Maganda rin yung tires na to. Okay. At yung ating mugs. Ayan, yun ang itsura niya. So para sa presyo na 119, sobrang sulit na nito. Ayan. So dito naman sa side, meron tayo rito na gulay board, maluwag. And then meron nga rin pala tayong extension ng paa dito. So napaka-relaxing nung kanyang position. Okay. So ito naman, dito yung ating coolant. So naka-expose yung kanyang makina kasi nga dito pa yata nilalagay yung kanilang, may ina-activate pa dito eh. Ayan, may mga nilalagay pa rito katulad nitong mga wire na nandito naka-expose. Yan, bago nila isara yan. Para at least kapag pinull out, hindi na tanggal baklas, diba? So, ganyan itsura niya. So, dito naman sa kanyang panel gauge, kita nyo naman yan, diba? Naka-upright position tayo rito sa kanyang handlebar. Panel gauge natin dito is naka-digital na rin. So, hindi natin masyado makita. Pero meron siyang pindutan dito. May SYM dun sa taas. So, kulay black din yung paint nito. Sa likod, meron din siyang open part. So pagpasensyahan nyo na yung alikabok nyo at kararating lang yung mga unit dito. Okay, tsaka maraming umuupo talaga yung mga customer pagdating dito sa ano nila rito, sa booth nila. Okay, so dito meron tayong digital, yung ating panel, digital na rin yan. Okay, so sana sa mga susunod na walk around natin, makita natin yung kabuuan, yung ilaw, yung panel, yung function ng mga motorcycle, and then makapag-test ride tayo. Yun yung mga talagang ini-aim natin. Okay, so yan, naka naked handlebar tayo rito. Meron na rin tayong idling stop, on and off. Meron tayong park light headlight, electric starter. Lever natin dito, maganda yung design. Kita nyo yan. Yan o. Malapad, smooth lang din. Meron tayong bar end, na metal din naman yan. Grip natin dito, makapit din. Throttle niya, mababaw lang din. Sa side, meron tayong high and low. Wala siyang flasher, so sana magkaroon. Electric starter, signal light, and then hazard switch. Ayan. Lever natin, same lang din. Smooth lang din. Tapos yung grip natin makapit. And then, meron din tayong remote. And then, secret key. Ito naman yung secret key niya. So, disuse and keyless ang isang to. Ayan. So, naked handlebar. Magandang paint job. Mga switches natin dito. Premium yung datingan. Dito sa lever natin dito, malapad tsaka makapal. And then, yan. Sobrang smooth lang din. So, meron tayong kill switch. Ito ay naka-automatic on na nga pala kapag nag-start ng engine. So, meron tayo rito ang electric starter. So, yung grip niya, sobrang kapit din. Tsaka ang ganda ng design, no? Yan, throttle niya, sobrang babaw ng throttle. Bar end niya, metal. Sa side naman, meron tayong flasher, high and low, hazard switch, signal light, busina. Ayan. So, napaka-smooth lang din ng kanyang rear brake. So, dito naman sa ating ignition, meron tayong keyless. Ayan, pero may disusi din yan. So, nauuso talaga dito. Ngayon ngayong 2025, nauso yung keyless na may susi. Yan, para in case na maubusan tayo ng ng battery tuloy. Tama, ng battery ng remote is makakauwi pa rin tayo gamit yung secret key natin. Ayan. Tapos nakalagay dito, meron tayong USB charging port. Yan, dalawa naman pala to. Yung type C and then yung type A yata kung tawagin tong USB na to. So, ano lang dito, nakalagay lang, do not use USB pag umuulan. Ayan. So, para at least safety din nung ating USB charging port. Ito naman yung ating utility hook. Ayan. Ating gas tank.
And then yung ating remote, ito yung itsura. Ganda rin ng remote natin dito. Tingnan nyo naman to, pwede tayo maglagay dito ng bottled water or yung kape natin dito habang bumabiyahe. May nakalagay kasi dito na nakalagay dyan, no? Ayun, no? Diba, pwede tayo maglagay ng cup natin dito habang bumabiyahe. Ayan, pero maluwag siya sa unahan. Okay, so sa upuan, sobrang lambot din ang upuan natin dito. Ayan, makapal din yung foam, sobrang kapal, sobrang luwag din ng ating OBR dito. And then yung ating compartment, ayan, ito yung cover nga pala dun sa harap. Ayan, ganito yun. Ganyan yan. So sobrang luwag ng ating compartment. Ayan. So ito naman yung ating utility hook, pero helmet hook tawag ko rito. Ayan, dalawa naman yan. Ayan, seat and fuel. So open natin yung fuel. Ayan, responsive naman siya. Tapos dito sa side na to, or dito sa ibabaw, meron siyang parang carbon fiber finish. Yung seat naman natin, madali lang din siyang i-open. Ito naman ang itsura natin dito. Ayan, nandito na rin yung ating side mirror, battery, mga manual. Ayan, user manual. So wala lang din tayo rito na helmet hook. Ayan, maluwag din. No, hindi ko lang din sure kung kasya dito yung half face helmet. Ayan. So dito naman yung design is para siyang may carbon fiber finish dito, matte finish. Ayan. So konting punas lang nito, ang ganda nito. Ayan. So sa kanyang side pocket, meron tayo rito USB charging port. Ayan. Ordinary USB. Okay, nakita nyo ba? Ayan, meron tayong USB port dyan. And then malalim din yung ating side pocket. Ayan. So, extension ng paa, malawak din. Foot pegs para sa angkas, malapad, and then sumasabay yung design niya dito. So, ito yung ating emblem, yung Vortex. Okay? And then, naka-liquid cooled. Ganda rin ng cover nito. Para siyang yung katulad nung kaya, no? Ba sa ibang brand. Ganda ng texture. So, ito yung upuan. Okay? Ito naman yung ating grab bar. Ganyan ang itsura. So, solid naman yan. So, kung gusto nyo maglagay pa ng additional top box, pwede dito. No? May space pa rito. Ganda pa ng lagyan ng top box na ito. So, footpegs naman para sa kanyang angkas, pinupush. Ayan, hinihila ko kanina, di ko mahila. Pero ganyan yung itsura niya. Okay, ganyan. Hindi na siya basta-basta lalabas or pupush nyo siya. And then, ayan, meron siyang function na hindi mo talaga basta-basta, no? Ilalabas. So, meron tayo ritong radiator. Ganda rin ng cover dito. Sa ilalim, ayun yung shock natin, no? Okay, nakahiga naman siya. Adjustable din. Tapos ang linis lang nung itsura dito. Basta talaga pag kay SYM, napakalinis nung ilalim. So parang talagang madali siyang linisin kapag kailangan linisin. Ayan. So ito naman yung itsura ng ating tambucho. So may cover to na plastic naman to. Ayan, ito naman yung tambucho natin. Ito cover din to. Ayan. So tire hugger niya, tingnan nyo naman, no? Mula dito, tire hugger natin hanggang dito. So yung ating tire size ay anong size dito? 130/70 by 13. Ayan. So eto naman, naka single disc brake, naka ilang ano to? Naka single pot caliper tayo. Ayan. So dito naman meron tayong plate light, reflector, lagayan ng plate, yung signal light natin nandito sa baba. Ito naman yung ating taillight. Ayan, napaka-forma ng taillight natin dito. So sa panggilid, ganda rin, bulky din siyang tingnan. Tingnan nyo naman ang itsura na ito. Napaka-angas ng datingan niya. O, di ba? Para tayo may carbon fiber finish dito, may SYM, may side stand kill switch tayo rito. So, ayan. Yan yung itsura ng Simnaga 155 ng SYM. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para ma-assist ko kayo. Okay? So, ayos na ayos yan. Swing arm na rin tayo rito. Naka dual shock. And then, fender. Ganda rin yung ating rear fender. Sa likod, meron tayong mga pangharang para sa talsik ng putek.
Naka single disc brake din tayo dito sa likod. Naka dual pot caliper dito sa likod. Ayan. Tambucho natin, stylish din. Meron tayong cover. Parang carbon fiber finish din. And sa side, and dito sa taillight natin, kakaiba din, maporma din, LED. Tapos ito yung daytime running light. Signal light natin dito, LED rin. Reflector, and then gate light, meron din tayo. Yan, Autobuy, Racal. Ayan, yan na po sila bilang Racal, Autobuy din. Ayan. So, fender natin dito is flexible din. Sa ating panggilid, meron tayo ditong Motofino na naka-engrave. Ayan. So, wala tayong kickstart dito. So, monitor natin palagi yung ating battery kasi hindi natin ito mapapa-under kapag medyo napabayaan natin sa battery. Okay, so meron na rin tayong side stand kill switch, tapos maganda rin yung side stand na ginamit dito. Kaya ang itsura niya. Okay, so yun yung kabuuan ng ating motorcycle. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page para ma-assist ko kayo sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan. So, yun nga mga best, no? Ngayong 2025, nakita natin to. Ito yung bagong labas ng SYM. Okay, yung SIM Naga 155. So, hinahanap ko kanina kung nasaan yung kahit pangalan man lang or emblem ng SIM Naga. Pero dito pala sa side na to. Okay, nagustuhan din natin dito yung forma ng headlight. Sobrang aggressive yung forma nito. Tapos, so, yun nga mga best, no? Ngayon, ito, isa to sa mga gusto ko ring i-vlog kay Racal, okay, lalo na nagbabalik nga si Racal dito sa market natin, sa motorcycle industry, pero meron naman na talaga pala. Kasi last time, may mga version 1, may mga version 2, pero siguro hindi lang talaga namin nabablog, lalo na mga tropa natin dyan, mga vloggers natin dyan, siguro hindi lang talaga natin alam kung saan available yung mga motorcycle ni Racal. Pero at least ngayon, open na ulit sila.